Hindi pala imposible na ma-inlove ang isang boss na ubod ng sungit sa kanyang empleyado. Ito ay hindi inaasahan ni babae na umibig na pala sa kanya ang boss niya at mauuwi sa magandang pagsasama ang kanilang pagtitinginan. Ito ay susubukin ng panahon ang kanilang pag-iibigan. Ano ang kanilang gagawin? Hahanapin ba nila ang isa't isa? Ipaglalaban ba nila ang kanilang pagmamahalan? Atin pong subaybayan ang bagong istorya na naman po ng pag-ibig na ating matutunghayan na nakakakilig at magbibigay po ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Sa mga bago po sa ating channel, paki-like ang video na ito at paki-subscribe na rin po at paki-pindot ng notification bell. Maraming salamat po. Ang simula ng lahat. Asmon, isa-isang pinalabog ni Hunter ang pintuan ng cubicle sa loob ng CR na yun para makita ang kanyang kaibigan na kanina pa niya hinahanap. Damn it man, where are you? Tiimbagang at naiinis na adsaad nito. Oh fuck, napamura pa ito nang pagkabukas niya sa cubicle na nasa bandang dulo ay tumambad sa kanya ang kaibigang hinahanap niya. Asmon, where are you? Asmon is busy doing this job. As usual, one night stand again with a random girl. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Hunter sa dalawa. Damn it man, saad nito. What are you doing? Tanong ng huli habang abala pa rin ito sa pagpapaligayan sa babaeng kasama nito sa loob ng cubicle. Ang babae man ay hindi man lang nahiya na may ibang nakakakita sa milagrong ginagawa nila doon ng lalaki. I was looking for you. Come on. Oh bro, you're disturbing us. I'm busy, can't you see? Naiinis pang saglit na nilingon ni Asmon si Hunter. He kissed the woman again. Napapailing na lang na muling tiningnan ni Hunter ang kanyang kaibigan, pati na rin ang babaeng nakasandal sa pader. He let out a deep sigh. I'll wait for you outside, okay? Just go bro, sa susunod. Susunod na lang ako bro. I'll make this quick. Turan pa nito sa kaibigan, saka isinarado ang pinto ng cubicle. Ano bang gagawin natin dito? Miss Jess, kunot ang noo na tanong ni Mabel sa babaeng kasama niyang naglalakad, papasok sa isang bar. Anak ito ng dati niyang amo sa part-time job niya. Kinuha siya nitong maging temporary assistant. Or in other words, alalay ng anak nito habang nagbabakasyon ito sa Pilipinas. Sayang din naman ang sasahurin niya araw-araw kung hindi niya tatanggapin ang trabahong yun. Just keep walking. Kanina ka pa puro tanong, Mabel. Anang babae pagko'y hinilat sa braso si Mabel upang mapabilis ang pagpasok nila sa entrance ng bar. Isa labas na lang kaya ako maghintay sa'yo, Anya. Lumingon naman ang babae. What? Mabel? You're so KJ. Kaya nga isinama kita pumunta rito para damayan mo akong mag-inom. Tapos iiwan mo naman pala ako. Ani nito at umismid pa. Wala sa sariling napakamot sa batok niya ang dalaga. Ang ingay kasi rito sa loob. Saka mahina ako sa alak. Baka hindi kita mabantayan kapag nalasing ka. O kaya ako malasing din. Jess rolled her eyes as she let out a deep sigh. They have cocktails and ladies drink. Yun na lang ang iinumin mo para hindi ka agad malasing. Turan nito sa kanya. At muling hinila sa braso si Mabel. Wala namang magawa ang dalaga nang tuluyan na silang makapasok sa bar na yun. Kung kanina habang nasa labas pa lamang sila ay hindi ganun kalakas ang tugtog na narinig niya, tila pakiramdam ni Mabel ay mababasag ang eardrums niya dahil sa nakakabinging tugtog na yun sa loob. Isama pa ang malakas na hiyawan ng mga nagsasayaw sa dance floor. Kunot ang noo na inilibot ng dalaga ang paningin sa buong paligid. Kagaya nila ni Jess, halos mga kabataan o nasa late 20s and 30s ang naroon sa bar na yon. Kanya-kanya ng lamesa at grupo. May iba pa siyang nakita roon na naghahalikan at tila walang pakialam sa paligid nila. Napangiwi na lamang si Mabel na muling sumunod sa kanyang amo. Miss Jess, sa labas na ako. Medyo malakas pa ang boses niya nang sabihin yon sa babae. I can hear you, Mabel. I'm not deaf. You don't need to shout. Naiinis na saad nito nang balingan ng tingin ang dalaga.
Mabilis namang nag-peace sign si Mabel. Ang akala kasi niya ay hindi siya nito na maririnig dahil sa malakas na ingay. Oh, o baka siya itong biglang nabingi dahil sa malakas na tunog na iyon. Utugtog sa paligid. Sorry, anya at tinakpan ang magkabila niyang tenga. Let's go, doon tayo sa taas. Anang Jess na muling hinawakan sa kamay si Mabel para igaya ito papanhik sa second floor ng bar. Kung bakit kasi naisipan pa nitong magbar, mamaya ako ang managot sa nanay niya, aniya, sa sarili. Don't worry, if mom finds out na nagpunta na naman ako sa bar, hindi kanya pagagalitan, sagot kita. Nakangiti pang saad ni Jess nang balingan ito nang tingin si Mabel. Umupo ito sa couch na naroon sa sulok. Kunot ang noo na napatitig na lamang si Mabel sa babae. Narinig niya ang sinabi niya. Malalim na buntong hininga ulit ang pinakawala ng dalaga. Saka pumwesto sa tabi nito. Nag-aalala lang ako na baka tanggalin ako sa trabaho ng mami mo eh. Anya, hello, sayang din ang isang buwan. Kupang sasahurin sa kanya Dagdag pa ni Mabel. Saglit na muling napatingin si Jess kay Mabel. Maya-maya binuksan nito ang bag na dala at naglabas ng pera doon. Iniabot yun ng babae sa dalaga. Here, I know 1 month ka na lang na magtatrabaho sa akin pero dahil sinamahan mo ako, ngayon, I'll make it double. Ngumiti pa ito. Gulat at nanlalaki naman ang mga mata ni Mabel na ipinagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa kamay at mukha nito. Seryoso kayo, Miss Jess? Tanong pa niya. She shrugged, yeah, and besides, I consider you like a best friend. Ngumiti pa ito ng matamis. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Mabel ang perang binibigay nito sa kanya. Diyos ko naman, ang hirap-hirap kumita ng pera ngayon, Grab na natin to, anya sa isipan. Thank you, Miss Jess. Anya, kailangan ko talagang pera ngayon dahil exam ng kapatid ko bukas. Don't mention it, anito. And masipag ka namang employee kaya you deserve the bonus. Sige na nga, kukunin ko na nga to dahil binigyan mo naman ako ng bonus sa sahod ko. Iinom ako ngayon. Sasamahan kita, saad niya. Muling napangiti ang babae. Really? Yes. Anya at tinawag ang waiter na papalapit na sa pwesto nila. Waiter! Mabel, you don't have to force yourself if you don't really drink alcohol. Don't worry, Miss Jess. Minsan lang to. Are you sure? Sure na sure, Miss Jess. Saad niya at tinawag muli ang waiter. Good evening, ma'am. Cocktail drinks? Offer ng waiter sa dalawa. Matapos nitong ibaba ang tray na dala nito. Ayoko ng ladies drink, sabi niya, kasi hindi yan nakakalasing. Anya na itinuro pa si Jess. Bigyan mo ako ng 1 o 2 shot palang lasing na ako, turan niya. Anong lalaking waiter na napatingin pa kay Jess. Mabel, o di kaya gawin mo ng 1 bote. Ani ni Mabel. Pwede ko naman siyang i-take out kapag bumagsak ako agad, diba? Tanong pa niya. Yes, ma'am. Sagot na lamang ng waiter. Are you sure? I mean, 1 or 2 shots are enough? Kalma ka lang, Miss Jess. Ako ang bahala, Anya. Di ka lang, sir. Pwede ko bang malaman kung ano ang mga alak na mayroon kayo? Baka may magustuhan ako, saad pa niya. We have a Jack Daniels, Remy Martin, Martell and Hennessy, ma'am. Yun po ang primerang mabibili rito sa amin, anong waiter. Okay, sige. Bigyan mo na lang ako ng Hennessy, ma'am. Oo, yun nga, Anya. Jack Remy at Martell. Si Hennessy ang maganda ang pangalan at mukhang masarap. Sige sir, yun na lang. Ayoko niyang cocktail drinks mo. Hindi nakakalasing. Okay po ma'am, agad na tumalim ang waiter. Bakit ka natatawa dyan, huy? Kunot ang na tanong ni Mabel kay Jess. Nang paglingon niya rito ay umiling itong natatawa sa kanya. Nothing, pigil ang tawa mo dyan eh. Umiirap siya rito at saka umayos ng pagkakaupo niya sa couch. Because you are funny, that's why. Natutuwa na ako sa'yo eh. Ginagawa mo pa akong clown, Anya, at umismid. No, natawa pa itong malakas. Okay, I'm sorry. I mean, we can have ladies drink naman eh. Instead na hard drink ang kinuha mo. Okay nga lang yun eh. Ano yan ni Mabel. Ngayon lang ako nakapasok sa bar na katulad nito. At ngayon lang din ako makakainom ng sosyal na alak. Kaya susulitin ko na to. Saka 1 gabi lang naman. Turan pa niya. Okay,
If that's what you want, saad na lamang nito sa kainilibot ang paningin sa buong paligid, sa ibaba ng bar. Tila may hinahanap ang mga mata nito. Okay ka lang ba? Untag na ng tanong ni Mabel kay Jess na maya-maya nang makita niya itong nagpakawala ng malalim na bunting hininga at sinisilip ang screen ng cellphone nito. Mabilis nang umiti ang dalaga. Yap, I'm just waiting for someone, anito. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Mabel. You're waiting for someone? Bakit mo pa ako isinama rito kung may kasama ka naman pala? O may hinihintay ka pala? I mean, I'm waiting for someone pero hindi natin siya kasama rito. I just wanted to see him, distance. Tila nahihiya pa itong nag-iwas ng tingin. Napatango na saad ni Mabel. Crush mo siya? Tanong niya. Biglang pinamulahan ng mukha si Jess dahil sa naging tanong sa kanya ni Mabel. Kagat ang pangilalim na labi ay ngumiti ito ng matamis. Nako, kung sana sinabi mo sa akin kanina na crush mo palang dahilan kung bakit gusto mong magpunta rito, edi sana ura-urada akong sumama sa'yo. Nag-iinarte pa akong anya sa babae. Inahiya lang ako sa'yo baka mabanggit mo kay mami. Miss Jess, pagdating sa mga ganitong usapan, trust me, your secret is safe with me. Anang may Mabel na nanunudyo pang umiti. Really? Excuse me ma'am, your order is here. Hindi na naituloy ni Mabel ang sasabihin sa kasama nang biglang dumating ang waiter. Dala na nito ang alak na in-order niya. Inilapag yun ng lalaki sa lamesa. It cost 10,255 pesos ma'am. Halos mahulog pa sa pwesto niya si Mabel nang marinig ang sinabi ng waiter. Hindi niya inaasahan na ganon kamahal ang alak na yun. Wala sa sarili at nanlalaki ang mga matang napatingin ng diretso si Mabel sa waiter at kay Jess. Napalunok pa ito ng kanyang laway. Seryoso ka sir? Nautal pang tanong nito. Nakangiting tumango ang waiter. Maging ito man ay natatawa rin dahil sa naging itsura ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi kanina na ganito pala kamahal? You didn't ask me about the price, mami. Oo nga naman, basta na lamang siyang nagsabi rito na isang bote ang kanya. Binigyan nga siya ni Jess ng sahod niya with bonus pa. Pero mukhang ma-hold up din naman pala siya dahil sa alak na to na sobrang mahal. Diyos ko, sambit niya at napatitig sa bote ng alak na nasa lamesa. Hindi pa ako nakakainom, Miss Jess, pero pakinamdam ko, nalasing na ako sa presyo. Hindi na napigilan ng babae ang kanyang tawa dahil sa sinabi ni Mabel, maging ang waiter man ay napahagikik na rin. Sige sir, hindi na. Ibalik mo na lang, okay na ako sa tubig, anya sa lalaki. I'm sorry po ma'am, pero no, it's okay, ako na ang magbabayad. Singit na saad ni Jess. Nakakaya naman sa'yo Miss Jess, no problem. Pinatawa mo naman ako tonight kaya okay lang here. Anya at inabot sa lalaki ang ATM nito. Salamat po. Triple na tuloy ang naging bayad mo sa akin. Don't mention it, okay? Hayaan mo, mamaya kapag nandiyan na si crush mo, ituro mo siya sa akin, tapos ilalakad kita sa kanya. What? I mean, ako ang gagawa ng paraan para magkakilala kayo. Personally, kung hindi ka pa niya kilala. No, you don't have to do that. Nakakahiya naman sa kanya. Tanggi nito. Okay lang yung crush lang naman Anya basta mamaya ituro mo siya sa akin, okay? Lintik ang alak na to, Miss Jess. Sumisipa sa lalamunan. Anang Mabel, nakasama ng bigla niyang inumin ang unang shot niya sa alak. Halos maduwal pa siya nang gumuhit sa lalamunan niya ang kakaibang lasa ng likido. Ew, sambit pa nito at mabilis na ininom ang juice na nasa isang baso niya. I told you, hard drink yan. You didn't told me naman na ganito pala katapang to Anang Mabel na maluha-luha pa dahil sa lasa ng alak na nakadikit pa rin sa lalamunan niya. Huwag mo nang inumin yan kung hindi mo kaya. Saan ng babae? Sayang ito 10K. Napangiti naman si Jess nang biglang kinuha ni Mabel sa lamesa ang bote ng alak at niyakap yun. Ibibenta na lang kita sa kapitbahay namin na para naman makabayad ako sa ibang utang ko. Bulong pa nito sa bote. You're really funny, Mabel. That's why I like you. Nakangiti ng malapad na saad ni Jess. Maya-maya ay napatingin si Mabel sa dalaga. Speaking of, nandito na ba Miss Jess ang crush mo? Pag-iiba niya ng tanong.
Mabilis namang iginala ni Jess ang paningin sa buong paligid ng bar. Dahil sa dami ng taong nagkakasiyahan sa dance floor, hindi na ito sigurado kung naroon na ba ang lalaking kanyang laging hinihintay at inaabangan sa tuwing nagpupunta siya sa bar na yon. Ang lalaking bumihag sa puso niya, 2 buwan na ang nakakalipas, simula nang dumating siya sa Pilipinas, galing Canada. Maya-maya ay bigla nalaki ang mga mata niya, kasabay ng pagsilay ng matamis at malapad ng ngiti sa labi niya. So, nandyan na siya, kunot ang noo na tanong ni Mabel nang mapansin niya ang kakaibang ngiti sa mga labi ng dalaga. Humaba pa ang kanyang liig upang sundan ng tanaw ang paningin nito. Mabilis at sunod-sunod na tango naman ang ginawa ni Jess habang hindi pa rin ito inaalis ang paningin sa bar counter. Mas lalong nangunuot ang noo ni Mabel. 3 lalaki ang nasa counter. Hindi ko alam kung sino dyan. Si Labidabs mo, anya. White long sleeve, anang Jess na nagpakawala pa ng banayad na paghinga pagkuway humalikip-kip ito sa bakal na hamba na nasa tabi niya. He's so handsome. Tila nagniningning pa ang mga mata nito. Mas lalong nangunot ang noo ni Mabel na binalingan ng tingin ang dalaga. Ha? Inakatalikod naman eh. Hindi ko kaya makita ang itsura niya. Anong handsome kaya dyan? Ang batok niya? Ani nito at muling nagsali ng alak sa baso niya. Kahit nangingilabot sa lasa ng alak ay umiinom pa rin siya. Medyo masarap na pala sa pangalawang lagok. Mabel, hindi ka ba marunong tumingin ng gwapo at hindi gwapo? Tanong ni Jess na hindi man lang nag-abalang tapunan ng tingin ang kasama. Abala pa rin kasi ang mga mata niyang titigan ang iniirog niya mula sa malayo. Isa hindi ko nga makita ang mukha niya eh. Siyempre, ayoko namang mag-rate agad kung hindi ko pa naman siya nakikita ng mabuti. Sa harapan, sagot niya. Hi, ewan ko nga sa'yo. Basta for me, he's so handsome. He looks like Christian Yub. His face was handsome, pointed nose, kissable lips, broad and wide chest, masculine tall, moreno. Jess, Evan described the man's appearance. Perfect siya ganon? Baliwala tanong ni Mabel nang muli niyang tapunan ng tingin ang lalaking naka-white long sleeve na nasa bar counter pa rin. Exactly. Walang kagatol-gatol na sagot nito. He's so perfect. So ano, lalapitan na ba natin? Maya-maya itanong niya matapos muling lumagok sa basong hawak niya. Nagbaling naman ang tingin sa kanya si Jess. Muli itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Actually, nahihiya ako eh. Ha? Ba't ka naman nahihiya? Tanong niya, hindi naman umimik ang dalaga. Ganito na lang, lalapitan ko yung labidabs mo tapos sasabihin ko sa kanya na crush mo siya. Suggestion niya dito sa kaibigan. Napapailing nang umiti naman si Jess. That's too childish, Mabel. Hindi naman na kami bata eh. Exactly, hindi na kayo bata, hindi ka na bata. Pero bakit ka mahihiya kung sasabihin mo sa kanya na crush mo siya? Anya habang seryoso na itong nakatingin sa kasama. Maya-may humarap sa kanya ang dalaga. You know what, Mabel? May sasabihin akong favor sa'yo. Ano yun? Tanong niya, muling nilingon ni Jess ang direksyon ng bar para tingnan muli ang lalaking gusto niya. Napangiti pa ito. Hey, what's up? Saglit na nilingon ni Hunter ang bagong dating na kaibigan na si Asmon. Bago muli niyang tinoon ang paningin sa ibaba ng rooftop ng bar na kinaroroonan nila ngayon. Kanina pa siya ay naghihintay doon sa pagdating nito. Ang buong akala pa niya ay hindi na ito susunod sa kanya at nilamon na ito ng bowl sa banyo kasama ng babaeng kalaro nito. I was waiting for you, seryosong saad nito. You know, I'm busy earlier. Kita mo naman, nakangiti pa ito nung nakakaloko. Nang makita nitong hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hunter, ay nawala na rin bigla ang ngiti nito sa mga labi. Okay, Anya, you know what bro? You should enjoy your life, hindi yung puro ka nalang trabaho. Dagdag pang saad ni Asmon nang makalapit na ito ng tuluyan sa kaibigan. Kaagad din nitong kinuha ang isang bote ng alak na nakapatong sa upuang gawa sa semento. And you should move on from Tinay. It's been 6 months bro, and you know, she's happy with Victor. I know, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Tiimbagang nasaad nito. Muli nitong dinala sa tapat ng kanyang bibig ang bote ng alak at tumungga roon. I'm just saying, mukha ka kasing walang balak na mag-move on sa kanya. Anito nang umiti pa ng nakakaloko.
I told you before, wag mong seryosohin ang mga babaeng yan. You can have open relationship. Hindi mo kailangan mag-stick sa isang babae because sooner or later, magsasawa ka rin sa kanila. So if I were you, enjoy. There are lots of girls out there, bro. You just need to get out from your comfort zone at mag-girl hunting ka. More girls, more choices. Kapag nagsawa ka na sa isa, may reserba ka. Turan pa nito, mas lalong nangunot ang noo ni Hunter nang muli niyang balingan ng tingin ang kaibigan. Knowing Asmon, he's a womanizer, parang laging maubusan ng babae. Kung gaano ito kabilis magpalit ng medyas, ganun din ito kabilis magpalit ng girlfriend. And you want me to be like you? Tanong niya. Well, nagkibit ito ng balikat. Mas masarap kasi ang buhay ng happy-go-lucky, open relationship. And besides, my girlfriend know my roles. Hindi sila pwedeng mag-demand ng gusto nila. Anito at tumungga sa bote na hawak nito. It's always my roles. You are just a womanizer, as uhaw ka lang talaga sa babae. Tumawa lang ng pagak ang binata. What do you need from me, by the way? Pag-iba nito sa kanilang usapan maya-maya. Well, it doesn't matter. I just want to drink. Saan nito? Muli itong humugot ng malalim na paghinga. Saka yun pinakawalan sa ere. Alright, anang Asmon matapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nila ng kaibigan. I really don't know what you feel right now dahil hindi ko pa naman na-experience na masaktan. But bro, you really need to move on from Tinay. Anito at katulad ni Hunter ay itinuon din ang paningin nito sa ibaba ng bar. Pinagmamasdan nila ang mga nagpaparoot paritong mga tao sa iba. She loves Victor and Victor loves her so much. And besides, hindi ba't ikaw na mismo ang naghatid kay Victor sa Amsterdam pati para magkita sila at magkausap? Ni Tinay, you even attended their wedding. Saan nito na nagpakawala rin ng malalim na buntong hininga. Masyado mo lang sinasaktan ang sarili mo dahil dyan sa ginagawa mo. Tinay is not your destiny. Kahit pa sabihing mas nauna mo siyang makilala kaysa kay Victor, una-una kanyang makilala. I just can't stop myself from continuing my love for her. Ash, kahit alam ko naman na hindi na pwedeng malungkot. Ito at muling tumungga ng bote ng alak. Napapailing na lamang na napangiwi ang huli. Damn it! Sa isip-isip nito, he just couldn't believe na darating siya sa puntong ito ng buhay niya na pati ang problema sa love life ng kaibigan niya ay dadaing din sa kanya. Kaya nga ayaw niyang pumasok sa seryosong relasyon dahil ito ang pinakaunang ayaw niya mangyari sa kanya. Ang mamroblema sa babae, ang mamroblema sa relasyon. So what are you gonna do now? Tanong na lamang nito. I don't know. He shrugged maybe. I just go back to Washington. Better idea bro. Mabilis pa sa 4:00 ang pagsang-ayon nito sa sinabi ni Hunter. Mas mabilis kang makalimot o makakalimot kapag nasa malayo ka na. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Hunter sa ere at nanahimik na. So you have nothing important to say. I'm gonna go. Anito nang tingnan muli ang kaibigan. Iniisturbo mo pang trabaho ko. Napapailing na lamang si Hunter nang makita niya ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Asmon. If Judas finds out you're making his cubicle a motel, don't worry, he's not around. Mabilis na saad nito dahilan upang maputol sa pagsasalita ang una. He's in Madrid right now with his wife. Dagdag pa nito pagkuway tinapik sa braso ang kaibigan. I'll go downstairs. My girlfriends are waiting for me. Tumango na lamang si Hunter bilang tugon. Nasaan na kayang babaeng yun? Tanong ni Mabel sa kanyang sarili habang hinahagilap ng kanyang paningin ang kanyang amo. Saglit lang siyang tumalikod kanina para sana lapitan ang crush nito na nasa bar counter. Tapos bigla na naman itong naglaho na parang bula. Marahil ay nahihiya nga talaga ito kaya biglang nagtago. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Pagkuway muling umupo sa iniwan niyang pwesto kanina. Medyo nahihilo na rin siya. 5 shots pa lang naman ang naubos niya pero parang pakiramdam niya, umiikot na ang paningin niya. Kung bakit kasi naisipan ko pang sabihin sa kanya na mag-iinom ako eh. Hay, tanga mo talaga Mabel. Napapailing pa saad nito sa sarili. Psst! Sinutsutan niya ang waiter na dumaan sa tapat ng lamesa nila ni Jess.
Yes, ma'am. Nakita mo ba yung kasama ko kanina? Ah, si Ma'am Jess po? Oo, nakita mo ba siya? Napatutup pa siya ng kanyang bibig na ang pakiramdam niya ay nasusuka siya. Yes, ma'am. Nasa CR po siya. Ah, sige. Sige, salamat. Anya at kaagad na tumayo sa kanyang pwesto. Nahilo man at medyo nag-iiba na ang kanyang paningin, ay nagmamadali pa rin ang mga hakbang niya papunta sa CR. Anumang sandali ay masusuka na siya. Sorry. Hinging pa umanin niya sa babaeng nakabangga niya sa labas ng CR. Tumingin naman kasi sa dadaanan Mataray na saad ng babae. Sorry na nga di ba? Naiinis ding saad ni Mabel. Inirapan pa niya ang babae nang tumalikod na ito sa kanya. Kala mo maganda, anya at binuksan ang pinto ng CR. Nagmamadali siyang pumasok sa isang cubicle para doon na ilabas ang sama ng lalamunan niya. Promise, hindi ko na ito ulitin, anya sa sarili. Matapos i-flush ang bowl, ang mahal-mahal ng alak, tapos isusuka lang din pala. Saad pa niya nang lumabas ulit siya roon at naglakad palapit sa lababo. Naghilamos siya na para kahit papano ay mabawasan ang pagkahilo niya. Pagkatapos patuyuin ang mukha ay kaagad din siyang lumabas sa banyo para muling hagilapin ang amo niya. Isa pa yung problema niya kung bakit bigla-bigla na lamang itong nawawala. Aray ko naman, daing niya nang bigla siyang bumunggo sa isang bulto ng lalaki na nakasalubong niya sa labas ng banyo. Alam mo namang kapre ang katawan mo parang harang ka sa daan. Naiinis na sad niya, saka nagtaas ng mukha upang tingnan ang lalaki. I'm sorry, Miss Beautiful, anang lalaki na malapad pa ang pagkangiti. Bigla namang natigilan si Mabel nang matitigan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Shit, wala sa sariling sambit niya. Nangunot ang noo ng lalaki habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Why? Tanong nito. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin. Parang bigla siyang nahipnotismo dahil sa magaganda nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Natawa ng pagak ang lalaki pagkuway umangat ang isang kamay at isinara ang bumukang bibig ng dalaga. Miss, tutulo ng laway mo, ani nito. Bigla namang naibalik sa wesyo niya si Mabel dahil sa pagkapahiya sa gwapong lalaki at sa sinabi nito. Mabilis niya itong inismeran. Sabi ko ng tabi, dadaan ako Anya at sadya pang banggain ang braso ng lalaki nang umalis siya sa harapan nito. Napapailing na lamang na sinundan ng tingin ng lalaki ang babae. Matapos tumungga ng bote ng alak, ay dinala rin agad ni Hunter sa kanyang bibig ang sigarilyong nakaipit sa gitna ng mga daliri niya, kasabay ng pagpapakawala sa ere ng usok ng sigarilyo ay ang malalim niyang buntong hininga. Tumingala pa ito sa madilim na kalangitan. Sana noon pa, bumalik na ako rito sa Pilipinas to find you and tell you how I really feel for you, Tinay. Anya sa hangin. How can I move on from you? I don't know what to do right now, Tinay. Nangunot ang noo ni Mabel nang pagkatayo niya sa gitna ng pinto ng rooftop ay nakarinig siya ng boses ng isang lalaki. Hindi niya malaman kung umiiyak ba ito o ano dahil mukhang basag ang tinig nito. Malamig na simoy na panggabing hangin ang sumalubong sa kanya nang ipinagpatuloy niya ang paghakbang palabas sa pinto ng rooftop habang sinusuyod niyang tingin ang buong paligid. Maya-maya sa bandang gilid na aninag niya ang bulto ng lalaki na nakaupo sa simento, maging ang usok ng sigarilyo na hawak nito. I can't stop myself from loving you, kahit alam ko naman na hindi na pwede. What should I do? Mas lalong nangunot ang noo ni Mabel nang muli niyang marinig ang mga sinabi ng lalaki. Ang imot. Bulong niya sa sarili. Pagkuway, pumesto na rin siya sa isang sulok. Kagaya sa lalaki, ay umupo siya sa malamig na semento. Ilang dipa ang layo niya mula rito. Wala sana siyang balak na umakyat sa rooftop na yun, pero dahil naiinitan at nahihilo pa rin siya, dala sa alak na iniinom kanina, ay nagpasya na muna siyang magpahangin doon. Maya-maya na lang niya hanapin ang kanyang amo na hindi niya malamang kung saan nagtatago. Victor is so lucky to have you. Tinay, tumawa pa ng pagak si Hunter. Nahihilo naman na hindi maaninag ang itsura ng lalaki ay muling napatingin si Mabel sa direksyon
nito, nangunot pa ang noo nito at napapailing. Broken-hearted ata. Nag-iimot mag-isa, anya sa sarili. Hay! Muli itong napabunting hininga ng malalim at isinandal ang likod sa pader. Mukhang natamaan nga talaga ako dahil sa alak na yun. Ang sakit ng ulo ko, reklamo nito at hinilot-hilot pa ang kanyang sentido. Kung bakit kasi binayaran pa yun ng Miss Jess baka bukas nito hindi ako makapasok sa trabaho. Well, kung sa bagay, binigay naman niya ang sahod ko, pwede na siguro ako mag-day off. Bukas na bukas din, napahagikik pa ito. Bahala na, saad pa niya sa sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-relax nang sa ganon ay mabawasan man lang ang pagkahilong nararamdaman niya. Maya-maya ay muli siyang nagmulat ng mga mata nang marinig niyang muling nagsalita ang lalaki. Muli niya itong tinapunan ng tingin. Nakatayo na ito mula sa pagkakaupo sa simento. Naglakad ito palapit sa gilid ng rooftop. Pagkuway, idinipa ang mga braso. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Tinay, what should I do para tuluyin na kitang makalimutan? Tell me. Nahihiluman, dala pa rin sa tama ng alak sa kanya. Pilit na tumayo ang dalaga sa kanyang pwesto. Umiiling pa itong naglakad palapit sa binata. Alam mo, sir? Jesus! Gulat na sambit ni Hunter at biglang napalingon sa babae. Muntikan pa siyang matumba sa labis na pagkagulat niya. Masamang tingin ang agad na ipinukol niya sa babae ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Abot-abot pang kaba sa kanyang dibdib. Paano bang nakapunta ito roon na hindi niya man lang namamalayan? Kanina pa ba ito roon? Narinig siguro nito ang pang-iimot niya kanina. Who are you? Why are you here? Naiinis at magkasunod na tanong niya sa babae. Ngumiti naman si Mabel at muling ipinagpatuloy ang paglalakad palapit sa kinaroroonan ni Hunter. Sorry kung nagulat kita, Anya. I'm asking you, who are you and why are you here? Don't you know that this is rooftop is private place? You shouldn't be here. Masungit na saad nito habang hindi pa rin inaalis ang masamang paningin sa dalaga. Magkasalubong pa rin ang mga kilay nito. Bawal ba? Wala naman akong nakitang sulat dyan sa hagdan na nagsasabing bawal umakyat dito. Baliwalang sagot naman ito. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Hunter dahil sa pamimiloso po sa kanya ng babae. Nagpakawala siyang muli ng malalim na buntong hininga, saka nag-iwas dito ng tingin. You can leave now, miss. Mamaya, bababa na rin ako. Iwinasiwas pa nito sa tapat ng mukha ang isang palad. Gusto ko lang magpahangin kasi medyo may tama pa rin ako sa alak na iniinom ko kanina. Nahihilo pa rin ako, anito at naglakad palapit sa upuang gawa sa simento. Doon ito pumwesto habang nakatingin sa malayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kilala ang Tinay na sinasabi mo. Kanina kaya hindi kita may susumbong sa kanya na nag-iimot ka rito dahil sa kanya. Napahigik-hik siya dito. What did you say? Muling nangunot ang noo ni Hunter nang balingan niyang tingin ang babae. You heard it right. You heard it everything. Tanong pa niya. Damit, sa isip-isip niya, kanina pa pala rito ang babaeng to. Narinig nito ang mga sinabi niya. Okay lang yun, narinig ko ang pag-iimot mo kanina. At least, nailabas mo ang nararamdaman mang puso mo ngayon. Diba? Nakangiti pa rin saad ng dalaga. Hindi kasi maganda kung kinikim-kim o may kinikim-kim tayo. Kung iniipon lang natin ang masasama at masasakit na nararamdaman ng puso natin. Nakakabaliw kaya yun? Baka sumabog ka pa pag hindi mo nakayanan. Dagdag pa nito at muling nagbaling ng paningin sa binata. Mabilis na nagtiimbagang si Hunter dahil sa sinabi ng babae sa kanya. Bakit pa nangingilam ito sa buhay niya? Ipakialam ba nito kung nag-iimot siya ron? At isa pa, nakakatuwa ka naman. Muling saad ni Mabel at mas lalo pang lumapad ang itis sa mga labi. Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng lalaking broken-hearted at nag-iimot dahil sa isang babae. Stop it! Hindi ako nag-iimot. Inis na saad ni Hunter sa babae. Pwede ba, miss? Umalis ka na rito, Anya. Sa halip na muling magsalita at sagutin ang lalaki, ay pinikit ni Mabel ang kanyang mga mata kasabay ng pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Ngayong nakakalanghap na siya ng sariwang hangin, kahit papano ay naibsa ng sakit ng kanyang ulo. Pero nahihilo pa rin siya.
dala sa pagkalasing niya, at mukhang nararamdaman niya na may lalabas na naman sa lalamunan niya. You should go home. Minors are not allowed to drink alcohol. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni Mabel nang magmulat siya ng kanyang mga mata at tapunan ang tingin ang lalaki. Excuse me, hindi na ako minor 27 na ako. Hindi lang halata kasi baby face ako. Inismiran niya ang lalaki. Gwapo ka sana pero grabe ka naman, Mang Judge. Anang isipan niya. Tiimbagang nagpapailing na lamang na tumalikod si Hunter at binalikan ang kanyang alak. You need to leave kung ayaw mong tumawag pa ako ng security para ipababa ka rito. Tura niya. Ang damat mo naman, bulong ni Mabel at muling napaismid. Gwapo mo sana, kaso ang sungit mo. What are you murmuring? Kunot ang noo na tanong ni Hunter nang muli niyang harapin ang babae. Wala, ang sabi ko. Bababa na po ako, anya at tumayo na sa kanyang pwesto. Napatutok pa siya sa kanyang bibig nang muli siyang makaramdam ng pagkakasuka o nasusuka siya kung bakit kasi napakahina niya pagdating sa alak. Kung sa bagay ay minsan lang naman siya makainom. Tapos puro beer pa. Hurry up! Ito nga excited lang anya pero maya-maya ay bigla siyang napahinto sa paglalakad at hindi na napigilang ilabas ang sama ng kanyang lalamunan. Fuck! Seriously, galit na tanong ni Hunter nang pati ang kanyang sapatos ay naabot ng alak na isinuka nito. Jesus! Nagtitimping saad pa nito. Sorry sir, hindi ko na napigilan hinging paumanhin. Isang matalim na tingin lamang ay binigay ng binata sa dalaga nang magtaas ito ng muka pagkuway tumalikod na at naunang bumaba sa rooftop. Where have you been, Mabel? Kanina pa kita hinahanap. Anang Jess nang sa wakas ay nakita na nito ang dalaga na papalapit sa pwesto nila kanina. Sorry Miss Jess, nagpahangin lang ako. Nahihilo kasi ako Anya, ganun ba? Are you okay now? Nasa pa nito ang pag-aalala sa dalaga.